Ayun, naka-mute pala ako. So, buti na lang naka-mute ako. Kasi maingay si Bishop. Ayan, thank you, Lord. At nandito po kayo. Maraming salamat po sa inyong pagpaunlak. Thank you, Lord. Hallelujah. At syempre, tuloy pa rin tayo kahit ito lang, 5 lang tayo, ano? O ngayon, 4 na lang. Thank you, Lord. Nabawasan pa ng isa. Minsan kasi. May exam. Dahil ba may exam? Ayan, hindi naman exam to eh. Review lang, review. Ganun ba? Ayan, thank you Lord God. At kahit na ganyan, praise God. Ay, ano yung maganda po yung na tayo po ay nagre-review, no? Kasi maunawaan natin ang ating mga ginagawa, ang ating mga pinag-aaralan. Kasi 'pag hindi natin ni-review, anak ko, lagot na. Kawawa na naman tayo dahil wala tayong naalala. Tama po ba? Okay, 30 na po, sa 32 na nga, eh. Baka na-misinterpret nila yung aking sinasabi, nag-advice na kasi ako na para sa bukas, ay bukas, para sa 15th, 'no? Dahil magfa-flight nga kami. The rest of Next 2 week. weeks, 2 weeks ay, wala po kami. Kaya hindi niyo hahanapin ito. Ay ngayon, walang, tayo lang, 6 lang tayo, sige okey lang 'yan sa akin. Okay, at, manalangin na po tayo. Hallelujah. At Father, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat, Lord, sa gabing ito, Panginoon, na kung saan, Lord God, ay kami po ay muling mag-aaral sa sulat ni Paul sa mga Korinto, Lord. At dalangin namin ang iyong kapahayagan, dalangin namin ang iyong katalinuhan at pag-unawa. So, upang Panginoon ay lubos naming maunawaan ang pagtuturong ito at magamit namin sa aming mga ministeryo, Lord God. Magamit namin sa aming relasyon sa aming mga kasama sa loob ng panambahan, sa church, Lord God. At gayon din, Panginoon, ay magamit namin sa buhay namin na, Lord God, magiging practical sa amin ang application ng katuruan na ito, Lord. At babago ang buhay namin. At gayon din ay maituwid ang mga maling kaalaman, maling kaunawaan, Panginoon, upang Panginoon ay maayos po ang aming paglakad sa inyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy mo na pagbiyaya sa aming lahat at gayon din ang paggabay na marami sa amin ay mula pa lang sa galing pa po sa trabaho, katatapos lang ng trabaho, Lord God, at nawalan na ng lakas at gayon din po, Lord, ang hapo ng katawan sa pagtatrabaho. Ayun din sa mga kondisyon ng panahon. Dalangin namin, Lord, na kayo po ang humipo sa bawat isa, ibalik ang nawalang kalakasan at magkaroon ng kagalakan sa puso na muli kami ay babalik sa inyong katuruan upang, Panginoon, ay lalo po kaming lumakas. Maraming salamat, Panginoon, sa mga sa aming pamilya, ganun din sa aming trabaho. Salamat, Lord, sa iyong paggabay. Salamat, Lord, sa kalakasan. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming bigyan ng lakas upang pakinggan ang mga katuruan ng sulat ni Paul. Maraming salamat din, Lord, sa mga pagsubok na dumaan sa aming buhay. Ito'y nagbibigay lakas, nagbibigay karunungan, at higit sa lahat, Lord God, ay naturuan kami na ituwid ang aming mga kamalian. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Ikaw lamang ang sasambahin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Okay, yes po, baka na-misinterpret, hindi binasa ng buo ang mensahe ko. Ayan, ang sabi ko po sa 15 pa po yun na wala pong pagtuturo dahil nasa Hong Kong po kami.
at mahirap pong magturo na nasa labas 'no, hindi hindi dahil sa connection kung hindi ay, disconnected ako sa inyo dahil conference nga po at marami pong taong, kakausapin. So, wala po akong oras na magturo. Kaya sa pagbalik na lang sa March 1, na balik po namin sa March 1, so the first week of March na po tayo babalik sa ating pagtuturo. So, ano man Oo. po ang ating ma maabot sa gabing ito ay, sige lang po, unahin po natin yung, pagbulay-bulay muna sa mga 4 na chapters na atin ang napakinggan. Kailangan na po natin pag-usapan ano po ang ating mga natutunan sa mga chapters na ito, sapagkat hindi po tayo magtuloy-tuloy pagkatapos wala pong pumasok sa ating puso, hindi po natin naunawaan. Maganda na po yung maliwanag 'no, maganda po yung maliwanag. 4 lang naman ang tanong ko sa gabing ito. Sa bawat tanong ay isang tanong sa isang chapter. 'No? So, bale 4 kasi 4 chapters na po ang natapos natin. And you can answer me, truthfully, honestly. Kasi ito ay sulat ni Paul at, tayo po ay, talaga naman na kailangan po nating maunawaan ang sinasabi ni Paul. Hindi 'yon basta, pitas tayo ng pitas ng sinasabi ni Paul ng mga bersikulo na hindi naman natin lubos na naunawaan. So, sa ating discussion ay pinakita ko po sa inyo kung at paano po 'yun at, ano ang kondisyon ng lugar ng, pinangyayarihan ay kailangan po natin maunawaan ang lahat 'no, na kaya meron tayong tinatawag na chapter review. Dahil ito po yung chapter review ang nagsasaad sa atin na naunawaan ba talaga natin, 'di ba? Dito po natin malalaman, teka bubuksan ko, ibababa ko lang yung isang gadget, ayan, okey. Dito po natin malalaman kung talagang tayo ay, naunawaan ba o hindi. At kung hindi naunawaan, okey lang naman yun na sabihin na, medyo malabo sa akin. Teka sandali please, ano yun? Okey, at na tayo po ay, magkaroon ng kaliwanagan. Yun po ang purpose ng chapter review, magkaroon ng kaliwanagan sa ating pagkaunawa. Amen, hallelujah. Kayo po ba ay handa na? Mag-participate po tayo sa chapter review. Wag naman po na hindi tayo mag-participate. Maganda po yung magpa-participate. Para alam ko ano yung iniisip. Tama po ba? 'No? Ano kaya ang iyong iniisip? Amen, hallelujah, praise God. Ayan, glory to God, amen. Hallelujah. Teka sandali lang, bakit ayaw mabuksan? Letters, so ayan, thank you Lord. Amen, glory to God, hallelujah. Yes. Okay, okay. So, gagawa po tayo ng ating, ah ito na po ang, bago tayo magpatuloy mga muna, kayo pa ay ready? Ready or not, kailangan po nating itanong ang mga bagay-bagay. Grabe, ready or not? Yes, ready or not? Not ready. Ready or not, not ready, gano'n ba 'yun? Kayo naman mga kapatid, maging ready naman kayo. Pagdating ni Lord, dapat ready tayo, 'di ba? Kasi 'pag dumating si Lord, naku, naku, sabi nga ng Bible, 'wag mong hayaan na mahuli tayo ng Lord na natutulog sa ano, pansitan. Baka puro pansit ang makukuha natin, 'no? Amen, hallelujah, praise God. At, ayan, ang unang tanong, tan tararan, tiyag, 'yon. Why did Paul begin his letter with greetings and thanksgiving?
to the Lord for the gifts he gave to the Corinthian leaders in the church. What was his point? Anong punto ni Paul? Bakit nga ba? Hallelujah. Ang haba pala ng introduction ko dito, no? Pero bakit nga ba na nasabi yon? Ano bang punto ni Paul sa chapter 1? Ano bang meron sa chapter 1? Ayan. Thank you, Lord. Pakimute na lang po. Okay. Teka. Pastora, ako-host. Pako-host. Di ba naku-host ko na? Wala pa. Wala pa? Ay, teka. Normal citizen lang ako. Ay, baka ayan. Confirm. Ay, tama ba? Ay, mali, mali. Si Sunny mo na co-host ko. Sandali. Stop. Paano ba mag-stop ng co-host? Revoke permission. Revoke. Okay. Nasaan ka na? Si Sanim tuloy na ilagay ko. Nasaan? Tones, 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 tones. Ayun. Biglang nagbago. Yan. Close, confirm. Ayan. Okay na? Yes. Okay. Thank you, Lord. Okay. Ito po ang ating unang tanong. Why did Paul begin his letter with greetings and thanksgiving to the Lord for the gifts he gave to the Corinthian leaders in the church? What was his point? Anong punto ni Paul? Alam, ngayon pala sila magbabasa. Ay, ay, ay. Hallelujah. Sige, hintayin ko kayo. Pastora, Kailangan please try liwanag lang. ito. Anybody? Yes? Pastora, please try lang po. Try. Pag try, yun na yun talaga. Sige. Try. Pastora Gusto ko Mercy. para po i-correct ang Corinthian Church. Saan? Correction. Ay, nawala yung. Saan? I-correct siya saan? Ay, ayun. Yun. Oo nga, i-correct nga naman siya. Pero Yes po. saan? Anong punto niya? Saan? I-correct saan? Sa kanilang mga attitude po kasi they are pride. Ay, yun lang po, Pastora. Okay. Okay. Pwede naman. Kaso lang, kulang. No? Kulang. Nabasa niyo ba ang chapter 1? Binasa ko para sa inyo. Hindi niyo pala binasa. Busy kayo sa kakakopya ng notes ko, ano? Ay, grabe kayo, ha? Jaylee. Yes, Jaylee. Good morning po, Pastora. Good morning, Jaylee. Nagsusulat pa lang po ako pero okay na po siguro to. Apostle Paul started with greetings and thanksgiving to remind the Corinthians that all what they have is from the Lord. Dahil ang feeling po nila ng mga taga-Korinto ay sarili nilang gawa ang nagpapabuti sa kanilang paniniwala. Ay, wow. Thank you, Jaylee. That's also correct, no? Tama, tama. Sarili nilang gawa. Akala nila sarili nilang gawa ang lahat ng meron sila, no? Akala nila 'yon. Maraming ganyan sa church dito. Dito sa buong mundo, mga ganito. Amen, hallelujah. Hindi lamang church, pati yung mga tao. Tingnan niyo yung chapter 1. Tingnan niyo ang chapter 1, may Bible naman kayo eh. Ano pa? Yon, akala nila yung ang kanilang meron sila ay galing sa kanilang sariling gawa. Okay, ano pa? Ako, ang dami. Hindi lang yun. Ano pa? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb. Yan. Meron pa po ba? Gustong mag-try daw. Ano ba naman 'tong review na ito, puro try. Pastora,
Sino gusto Naririnig kayo? mag-try? Naririnig po ba ako? Oo, sino kayo? Hindi ko nakita eh. Ako po, Bunso. Nanay Kasi Raquel, hindi ka nakikita sa camera. Kaya nga. Okay, Nanay Raquel, go ahead. tungkol po to doon sa ano kasi yung mga na sa ano po na nabalitaan ni Paul na nagkakaroon ng division sa church. Division. Ganun. Yes. Opo na yung sinasabi nila sila ay kay Apollos o kay Paul, ganun. Mm. Yun po, isa po yun sa pinoint out niya dito sa sa chapter 1. Kasi magkaroon sila ng division. Okay. Na Pwede dapat daw rin. po Mm. magkaroon sila ng harmony sa bawat isa. Na hindi sila Hallelujah. mag-aaway-away, ganun. Okay. Po. Ganon din ang sabi ni Richard. Remind them to live in harmony. Ayan. Pwede din. Pwede din. Actually, yes, nabanggit din yan sa chapter 1, no? Kailangan i-identify natin ang ating sarili sa letter ni Paul sa Corinto kasi kaya nga ito nagkaroon tayo ng chapter review kasi baka ma-miss ninyo eh. Mamali yung inyong pagkaunawa. Okay. Anyone else? So, sabi na yung akala nila na kung anong meron sila ay sarili nilang gawa. Galing sa sarili ng gawa. Pangalawa ay dahil nagkabahagi-bahagi sila, okay? Dahil sa meron silang favorite na preacher, no? At ano pa? Yun lang? Yun lang po ba? Yun lang po ba ang issue? Hallelujah. Praise God. Praise God, whom Lord, all things come. Na, na, na. Yes, sige po. Ano pa po ba? O nandiyan sa notes nyo rin. Ewan ko, binasa nyo ba rin ang notes nyo? Sulat kayo ng sulat, wala kayong nabasa. Ay, ay, ay. Nasa harap nyo na ng notes pero hindi nyo binabasa. So, paano yan pagka ganyan? Kailangan natin sa isa-isip yung ating mga pinagsusulat. Ano pa? Wala na? Wow, nakatatlong sagot. Yun lang yun. Siguro you're very, very busy. You guys are very busy. Okay, akala nila acknowledge na talaga masyado. Akala nila akala nila acknowledge na talaga at masyado at wala na talaga silang kakulangan sa spiritual gifts. Okay. Masyado silang nagmayabang. Okay. To make them strong and remind their partnership with Jesus Christ. Pwede rin. Yun ang punto niya. To make them strong. Hallelujah. Okay. Okay, wala na. Sirit na talaga. Meron Bilis pa po. naman. Yes po. Go ahead, Jocelyn. Ano po? To remind the Church of Corinthians na wala silang dapat maipagmalaki sa harap ng ating Panginoon dahil lahat po ng nasa kanila ay galing sa Diyos. So kaya nga Amen. po doon ni-remind sila doon sa na sabi niya dito po sa verse 27, i-quote ko na lang po. Na sabi po dito, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahina upang hiyain ang malalakas. Yung po kasi nangyari sa Church of Corinthians na tingin nila lahat ng meron sila ay galing sa kanila. Hindi nila naisip na lahat ng meron sila ay galing sa Diyos. Yun lang po. Amen. Hallelujah. Oh, wow, ganda naman ng sagot, ano? Talagang naunawaan. Thank you, Jocelyn. Welcome po. Ayan. At ito naman dito nakalagay dito sa comment, mataimtim at ma-align ang maitama siguro to at ma-align ang kanilang pag-uugali sa kanilang paniniwala. Pwede. Pag-isahin
po ang bawat damdamin ng mga Korinto sa kanilang natutunan. Tama din. Akala nila matatalino sila. Ay, galit ka. Oo, akala din niya. Si Marma to emphasize the message of the cross sa Lord Jesus sa verse 17. Ayun, sa verse 17 daw. To emphasize the cross. Nasaan na ba yun? Verse 17. Okay. Verse 17, the cross ba to? I will destroy the wisdom of the wise and intelligence. Hindi ito cross. Hindi ito cross, Marma. No, this is the wisdom. And saved by the power of God. Okay. So, it's 18. Ay, mali palang tiningnan ko. Sorry, Marma. I was looking at 19. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel with the words of wisdom, lest the cross of Christ emptied. Okay, this is the point. I was wrongly read another verse. Okay, I got it. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, sino pa po ang gustong sumagot sa unang tanong? Pinagbibigyan ko kayo, I just want you to really be open. Kasi kailangan po nating maging open, malaman ko anong iniisip nyo. Tama ba? The same page ba tayo? Hallelujah. Okay, let me answer this. Yes, tama naman ang mga sagot nyo. At kaya na ni-remind, kaya sinabihan, sinalubong kaagad ni Paul patungkol sa gifts, no? Emphasizing that yes, everything comes from God at wala silang dapat magpagmamalaki. Even the apostleship of Paul is by the will of God. Sabi nga, no? And to remind them, the point of Paul is that the Corinth church is called by God to be his own holy people, no? Sila ay itinalaga ng Panginoon na magiging kanya. Pero dahil sa kayabangan nila, Paul has to really point out to them na ang kanilang wisdom ay foolishness. If it doesn't belong to God, if it is not the wisdom of God, then it's foolishness. Dahil sa kanilang kayabangan. Other than the wisdom of the cross, yung sinabi ni Marma, okay? The message of the cross, everything is foolishness. No? Verse 18. For the message of the cross is to those who are perishing, ay foolishness, but to those who are being saved, it is the power. Kasi hindi nila, like the new church, the modern church, hindi po pinagbibigyan ng halaga yung sacrifice ng Panginoon. Basta makatungtong lamang sa church, basta maging so-called Christian, basta magiging leader o magkaroon ng posisyon sa loob ng fellowship, no? To have influence to a few people sa loob ng fellowship ay nagbabago na kaagad. Nakalimutan ang message of the cross. Nakalimutan. Ang sumaksak sa isip ay position. Yan ang problema sa kanila, no? Kaya ang hirap nilang makarelate sa sinasabi ni Paul. Oo. Kaya nga sabi ko nga dito sa notes ninyo, no? Sa notes ninyo, nandyan. The Church of Corinth is made holy by the means of Jesus Christ's sacrifice at the cross. The Lord Jesus is the Lord of all nations and not exclusive to one nation only. Isa din yan sa pinupunto nila na sila lang ang masisave. Kaya sabi ni Paul, ang church, ang si Jesus ay hindi exclusive sa Corinth lamang na kayo lang masisave dahil ito ang umiikot na katuruan sa kanila while Paul was not there. But rather, this is also the church or the Jesus of everyone. That is in verse 2. Sabi niya, the church of God, which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, verse 2 itong binabasa ko, chapter 1, called to be saints.
with all who in every place call the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Bakit kailangan sabihin yon? Kasi merong umiikot sa Korinto na sila lang masisave. Di ba? Merong exclusivity. Ayan, binasag ni Paul yung exclusivity. Praise God. Ni-remind sila that the gifts that you have in eloquence of speech, yung magaling kang magsalita, yung abilities ninyo, they are all coming from God. They are the gifts of God. Kaya, walang dapat ipagmamalaki. No? Kaya, yan ang sabi niya. Praise God. Kaya makikita mo dyan sa verse 26 hanggang verse 29, kung saan ipinamukha ni Paul na kung mayabang tayo sa mga bagay-bagay, hindi tayo magagamit ng Lord. Kasi mas gusto niyang gamitin ang mga mahihina, ang mga nahihiya, ang mga nagpakumbaba para ipahiya ang mga nagmamataas. Yun. No? Hallelujah. Kaya sa verse 30 to 31, sabi niya, it is because of Him that you are in Christ, who has become for us a wisdom from God, a righteousness, holiness, and redemption. Oh. Therefore, as it is written, let him who boast, boast in the Lord. Mayabang ang mga Corinth, lalo na wala si Paul. Marami silang sinasabi laban kay Paul. Yan. Kaya kinurek lang ni Paul. Ang ganda. Chapter 1 pa lang yan. Nasako na agad. So, pakatandaan po natin na we have nothing to boast. Pakatandaan po natin na hindi po ang sinasabi ni Paul dito, hindi yung na nakapwesto ka dyan ay ipagmamalaki mo yan. Hindi. Dapat, kung leader ka, follow what Jesus' description of a leader. If you are a leader, you must be a servant to all. Baliktad yun sa Corinth. Kung naging leader, yun pa yung nagiging supervisor. Kasi leader nga eh. Baliktad. If you are a leader, kay Jesus naman, kung ikaw ay leader, servant ka sa lahat. No? Paglilingkuran mo ang lahat. Because the Son of God and the Son of Man did not come to be served. Hindi, si Jesus ay hindi siya nagpa-serve, kung hindi siya ang nag-serve. So, ang sa mundo, ang estilo ng mundo, baliktad. Pag leader ka, ay supervisor ka. No? Boss ka. Sunod sila sa'yo. Pero kay Jesus, baliktad. Kung leader ka, servant ka. Ikaw magpakumbaba. Ikaw ang magbigay ng tulong. Available dapat ang oras mo. No? Ganyan, baliktad. Hallelujah. So, naunawaan natin ang chapter 1. Thank you, Lord. At naunawaan. Pangalawa. Yon. What was the problem in Corinthian church that Paul struggled to level himself to them? What was missing in the Corinthian church leaders that Paul cannot relate to them? I'm talking about chapter 2. Ano ba ang problema sa Corinthian church? Nahirap si Paul na i-relate ang kanyang sarili. No? Ano ba ang wala o nagkulang? Ano ba pagkukulang ng church leaders ng Korinto na hindi makarelate si Paul sa kanilang estado? Anong pagkukulang? Chapter 2 na tayo. Nako, intense ang discussion natin dito at maraming nasako dito.
Yuhu. Anyone? Ano ang kulang sa leaders ng Corinthian Church? Magtatawag ba ako? Sige, tatawag ako ha. Si Jonalyn. Ano ang kulang, Jonalyn? Kinabahan tuloy si Jonalyn. Pastora, yung isla. Ano? Dakuan. Sa camera. It's okay, the camera. I can hear you naman. Ano, yung ano, pastora, yung kulang sa Corinthian Church is nagkaroon sila ng division at saka jealousy. Si chapter 2. Division and jealousy. Chapter 2 Yeah, and then, tayo. Wag mong i-generalize. Chapter 2. chapter 2. Oo. Sa chapter 2. Anong kulang? Chapter Yung 2 ano, pinag-usapan natin. yung chapter 2 is yung kulang is yung the work of the Holy Spirit. The work of the Holy Spirit. Tulad ng? Tulad ng yung ano, yung inaano na lang nila yung sarili nila, tapos hindi na nila ina-acknowledge yung ano ng Espiritu Santo. Okay. Okay. Tingnan natin yung iba. Agree ba kayo? Agree ba si Wina Puralan ng Life Change Samar? Agree? Agree? Hallelujah. Sabi ni Wina, hindi siya nag-agree sa iyo. Sabi ni Wina, they are immature people. Kaya nahirapan si Paul na i-relate ang kanyang sarili sa mga leaders ng Corinth. Tama, immature. Nandiyan sa verse 6. They are immature. They don't know. Si Paul, paano ba ito kausapin? Immature. Masyadong maramdamin. Masyadong makasarili. Yan, praise God. Ayan, hallelujah. Amen, amen, amen. Sino pa ditong nagsulat? Si Lydia. Lydia naman, sabi niya, para po ipaalam sa mga taga-Korinto na pagka-apostoles ni Paul ay hindi lang basta posisyon o binigay lang kung sino, kundi ito ay binaba sa kanya ng Panginoon. Sa number 1 yan, no? Sa number 1. At the letter highlights the spiritual life begins with God's grace and results in peace. If you want to boast, boast about the Lord. Amen. Hallelujah. So, mga number 1 pa lang ang sagot ninyo. What about number 2? Number 2 question. Ayan, tama yung sinabi ni Wina, ha? Tama yung sabi ni Wina. Bakit immature sila? Paano nalaman ni Paul na sila ay immature? Ano pa, maliban sa immaturity, ano pa? Si Jaylee, I believe ang kulang po sa kanila ay ang wisdom from the Word of God. Kulang ba sila sa wisdom ng Word of God? Hallelujah. Tingnan natin. Kulang ba sila sa wisdom? Ayan. Ayan. Kulang sila sa wisdom. Pwede din. In what sense? In what sense sila nagkulang sa wisdom? Kasi sabi ni Paul, ang tatalino nila. No? Educated sila. Nag-walk sila sa carnality. Nag-walk sila sa carnality. Yeah, mayroong division, jealousy. Wala naman yan sa chapter 2. Sabi ko nga, chapter 2 lang eh. Chapter 2 muna. Praise God, hallelujah. Pinag-usapan dito sa chapter 2. Ay, yan.
Tama yan, wisdom of the Holy Spirit, pinag-usapan din yan. Immaturity, pinag-uusapan din yan. Ano pa ang pinag-usapan dyan sa chapter 2? Discerning spirit po, Pastorates. Discerning spirit, that is also from the Holy Spirit. Ano pa? And understanding po. Understanding. Nasaan ang scripture dyan? Ito. Dito po sa sa 14 po. The 14. people who are in spiritual can receive this truth from God's Spirit. It also sounds foolish to them, and they can't understand it, for only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Okay, good, good. Yan. Napaka-natural nila nga tao. Hindi sila spiritual. Yon, nakalagay dyan. Hindi sila spiritual. Kaya, pagdating sa Holy Spirit, hirap sila because they cannot relate on spiritual things. Bakit? They are natural people. Ang kanilang mind is natural. Although, edukado sila. Although, ang galing nilang magsalita, yun nga lang, carnality. Tama. Carnality. O, di ba? Ano pang sinabi diyan? No? Ano pang sinabi? Isa na lang. Sa chapter 2, ano pa yung kulang sa kanila? Nasa verse 1 to 5. Sabihin ko lang talaga. Ay, ay, ay. Diba? Yes. Na verse 1 to 5. Ito, sinasabi nga sa verse 1 to 5. They love, they lack the power of the, they lack the power of the Holy Spirit. Okay? The demonstration of the power of the Holy Spirit. Sapagkat, ano yon? Sapagkat they rely on head knowledge. Human wisdom. Head knowledge. And knowledge. Yan. Kaya sabi nga dyan, I did not come with eloquence or wisdom as I proclaim. Wisdom ng tao to. I proclaim to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. I came to you in weakness and in fear, much trembling. My message and my preaching were not with persuasive words of wisdom. Bakit? Mabulaklakin yung mga salita ng mga Korinto sa kanilang preaching, but empty. They have the form, denying the power. There was no, sabi niya sa verse 4, my message and my preaching were not with persuasive words of wisdom, but with a demonstration of the Spirit's power. No? So yung preaching ng mga Corinthian leaders are very flowery words, are very lofty words. Yan sinasabi ko, lofty words. Ang speech nila ay talagang maganda, pakinggan. Pero walang power to change people. Walang power to convict. Yon ang sinasabi niya. Kaya sabi ni Paul, no? Na ang kanyang message maaring hindi mabulaklak, pero with the demonstration of the power of the Spirit. So that your faith would not rest on man's wisdom, but on God's power. Kasi walang demonstration of the power of the Holy Spirit. Walang signs and wonders. Yun ang kulang sa kanila. Why? Because it was a head knowledge. O, di ba? So, alam niyo na. O, yan. Huwag natin gawin yan sa church natin, ha? Kailangan, meron tayong, ang ating preaching should be with the demonstration of the power of the Holy Spirit. Dunamis. Kailangan dunamis.
Pangalawa, we should be matured. Matured in the spiritual things. Magkaroon tayo ng maturity sa spiritual things. Sapagkat the spiritual things can only be understood by spiritual. Comparing spiritual to spiritual. Pero kung ang sabi ni Paul, hindi po pwede ang head knowledge dito. No? Because the Holy Spirit is the one who reveals. Pangatlo, ang problema nila ay they are natural, carnal. Okay, they are carnal. They are not spiritual. So they cannot judge the word. Pag sinabi mong judge, evaluate with the Holy Spirit. Hindi yung nagja-judge ka, hindi. They cannot evaluate the mystery of the Word of God because it requires the Holy Spirit to reveal. Kaya sila ay carnal. Yun yung tatlong problema dyan sa chapter 2. Amen. Full of human reasoning sila. Hallelujah. Nakuha niyo po yon? Okay. Yun po. Meron bang tanong? May tanong doon? Ngayon lang kasi kayo nagkukumahog tumingin ng Bible nyo. Nakakatawa naman kayo talaga. Kung magpa-exam si Lord, bagsak tayong lahat. Ano na lang. Okay. Number 3. Number 3 na. Wow. Number 3 na agad? Oo. What was Paul emphasizing in chapter 3 regarding working together as one in the ministry and why? Ano ba yung in-emphasize ni Paul? Na magtrabaho as one, united. At bakit? Bakit? Pastora, Yes po. kasi po sinasabi ni Paul na lahat po tayo ay servants ni Lord. At tayo po, may mga gawain tayo na ang tawag dito, pinagkaloob sa atin ni Lord. Yun yung task na binigay sa atin na minention niya nga po dito na yung kung si Paul ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero si Lord pa rin ang magpapatubo. Ayun. Wow, maganda yun. Tama. Ano pa? No? Kailangan tayo servant. Kailangan tayo united sa ating pagtatrabaho. Hindi tayo nagko-compare. Ano pa po? Siyempre, marami siyang sinabi. Alam mo, pag tinignan mo lang sana yung mga notes ninyo, ang daming niyang sinabi. Praise God. Ano pa? Chapter 3. Chapter 3 na tayo. Hallelujah. Tama yung sinabi ni Nanay Raquel. Tama din yun. Oo. Kailangan servant tayong lahat, no? Ang point ng Q&A dito ay ma-realize natin sa ating panambahan, sa ating fellowship na kailangan po tayo magbigayan sa isa't isa. Let us work together. Hindi not in competition but working together as one. Oo. So, anong ini-emphasize ni Paul? Patungkol sa working together. Bakit kaya? Ano pa yon? Liban doon sa sinabi ni Nanay Raquel.
Ma-emphasize din po, Pastor Atesh, yung the fruits of the Holy Spirit. The For, fruits of the Holy Spirit, saan? for God's temple is holy and you are the temple na sinasabi na dito na maging ehemplo or maging dito po sa ating manahan ang banal na Espiritu sa ating buhay. Okay. He's talking about the body being the temple, no? The body being the temple. Okay. So, as the body being the temple, kailangan po natin wag gamitin ang mga ating templo sa kung anuman na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi sabi niya dyan, if anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is holy, and you are that temple. Kasi bakit? Kasi merong mga gumagawa ng hindi tama. Merong mga, ano matawag doon? Illicit relationship. Remember na ang Corinth ay pagdating sa mga prostitute ay kilalang-kilala sila. Marami silang kalaswaang ginagawa. At kahit sa church, meron din. Meron ding illicit relationship. At hindi lamang yon, pati na rin yung lifestyle. Kung ngayon, sa church natin ngayon, ma-relate natin sa Corinto, ano? Sa loob ng church, ang dami nang nakatato. Bagamat wala namang sinabi doon. Pero inirelate ko lang sa ngayon, yung mga carnality ginagawa sa loob ng church. Marami ng Christian na nagpapatato kasi art daw yun. Kasi, yun na nga, ang Old Testament ay hindi na applicable sa kanila. No, ang batas ng Diyos. So, marami na nagpatato. Meron pa sinasabi na hindi naman daw nag-judge si Lord sa hindi niya tinitingnan ang physical, kundi ang puso. Yun ang problema. Kasi yung ating puso na i-express sa ating physical, no? Nakikita sa ating physical kung anong laman ng ating puso. Ano pa ang sinasabi nila, no? Yung mga piercing, nose piercing, ear piercing, facial piercing, pumapasok na rin yan sa ating church. Marami na rin ganyan. Ano pa, yung casual na lang ang illicit relationship. Casual na rin, accepted na rin yung to some, hindi naman sa lahat, to some, accepted na rin yung same-sex relationship. No? Sa makabagong church ngayon, meron pang mga pastor na same-sex. No? Na nagkakasal din sila ng ganon. So, yung mga carnality, pumapasok na sa loob ng church. Kaya nasabi ni Paul ito, na hindi dapat natin dinidestroy ang ating katawan. Siyempre, because Corinth is the rich church, at nasandito sila sa a rich city, the prime city, ay lahat na lang ng leisure at carnality ay nakikita na rin sa loob when Paul is no longer there. Ano pa ang sinasabi? I'm just talking about 16 and 17. Ano pa dyan sinasabi? Ano ba yung emphasizing in chapter 3? About working together. Hallelujah. Yung sa teachings po, Yes po. Pastora, Yes po. yung teachings ng iba't ibang Si Jaylee ba nagsasalita? Opo, Pastora, Yes. pasensya Yes, na po. Jaylee. Oo. Ayan. Yung pong sa teachings po, Pastora, wag mag-relay sa kung sino po yung nagpe-preach, kundi kung ano po yung itinuturo. Yes. Kung dapat mag-stick sa word ni God, hindi po doon sa popularity ng preacher. Tama din. Okay.
What else? Thank you po. Ay, praise God. What else po? Walang favoritism, hindi pwede ang favoritism, no? Sapagkat si Apollos at si Paul, si Cephas, ay mga servant ng Panginoon, no? Hindi dapat tayo gumagawa ng fans club dahil gusto lang natin the way magsalita si Peter, si Cephas, si Peter, ay pinagano na natin sila, no? Pinagbahabahagi na natin sila. Hindi po ganon. That is creating division. And that is, you can find it in verse 21, 22, 23. You can find it there. What else? Ano pa po? Ang working together. O sinabi na natin, we should not divide the church by means of favoritism, kung kaninong magaling na gusto natin ng mga preacher, but rather listen to the message. Pangalawa, anong unang sinabi natin? The body as a temple, and we should not create a favoritism sa loob, because favoritism is an offense of the enemy to divide the church. No? Tandaan niyo po yan, ang favoritism po ay offense po ng enemy yan to divide the church. Okay. Felicita Liman, kailangan natin to work as one vision and one goal. Okay, good. Pero hindi yan sinabi sa ating Corinthians. Yung stick tayo sa teaching. Okay, si Richard, sabi niya, Paul emphasized Christian ministry is a shared work under God, not a competition between leaders. His goals is to move division and pride. Tama. Yes, we have spoken about that, na mag-focus lang tayo sa word at hindi sa tao. Si Kan Kiara, sabi niya, ipinakita din dito na liban sa pagtutulungan, ang Diyos rin ang nagpapalago. O yan, tutulungan. Yes, si Paul ang nagtanim, si Apollos nagdilig, but the one who caused it to grow is God. Tama. No? Kaya, anong tawag dyan? Working in unity. Yes. Working in unity. Wow. 3 na ang nasabi natin. Meron pa ba? Pastora, ako po. Yes po. Sa verse 11 po kasi sinasabi, for no one can lay any foundation other than the one we already have, which is Jesus Christ. So, ano po na dapat po ang maging talagang pinakasentro ng preaching natin, ng gospel, is si Jesus Christ. Amen. That is the foundation. Kaya mag-iingat tayo kung paano natin pinipresent yung kanyang salita. Kasi baka mamaya nag-build na ng another foundation, no? Dapat nakasentro kay Christ. Amen. Tama yon. Naka-4 na tayo ng point. Hallelujah. Sabi ni Tess Arceo in 1 Corinthians chapter 3, Apollos and Paul emphasize that Christian leaders and believers must work together as united team because they are co-laborers with God, not independent rivals. He stresses that while different ministries may have different roles, planting and watering, they share one purpose and only God causes the spiritual growth. Ayan. Praise God. Live a new life with Christ, dead to self and alive in Christ. Yes. Hallelujah. So, ito yung mga ini-emphasize. Nasabi nyo na po lahat, no? Kailangan lang talagang i-guide kayo para bumalik kayo doon. Ayan, praise God. Kailangan natin makuha ang bawat gist, ibig sabihin yung summary ng bawat chapter para maunawaan mo ano ba ang punto dito. O, di ba? Kaya nga, kailangan ay hindi tayo immature. Naulit-ulit ni Paul ito sa verse 1, no? Hindi dapat tayo immature, hindi dapat puro milk ang kakainin, but rather magkaroon din tayo ng maturity, magkaroon din ng solid food. Ibig sabihin, a greater revelation, hindi lang puro message of
of, ano tawag dito? Salvation na napakababaw. Babaw ang message ng salvation, hindi na pinalalim. O kaya prosperity or blessing. But rather, mag-eat ka rin ng solid food, meaning go deeper in your relationship. Kasi ito nga sabi ni Paul na napaka-infant pa nila, no? After 1.5 years plus 18 months, so ilan yan? 3 years. After 3 years, ay naiwanan ni Paul ng 18 months, baby pa rin. Hindi na nag-grow. No? Baby pa rin sila, hindi na sila nag-grow. Yan ang sinasabi diyan sa chapter 1 to verse 4. Sapagkat gusto nila, pinaghahambing-hambing nila, pinagbahagi-bahagi nila ang mga nagtuturo. Nakafocus doon sa nagtuturo, hindi sa message. Ayan. Praise God. Kaya pakaingatan natin sa ating churches that Christ laid the foundation. Hindi tayo mag-build ng another foundation. Sapagkat si Christ, pag sinabing si Christ ang pundasyon natin, si Christ, nakasentro tayo kay Christ sa kanyang teaching. Hindi natin baguhin yung preaching na tayo ay magkaroon ng another gospel. Praise God. Hallelujah. Wow, galing naman ng mga estudyante na ito. Hallelujah. Praise God. Okay, pang-apat. Wala na bang nagsasagot dito? Okay, pang-apat na ha, pang-apat na. Chapter 4 na tayo. Chapter 4. Ano kayang question sa chapter 4? Hallelujah. What does Paul mean in his words in chapter 4 verse 8 to 13? Anong ibig sabihin ni Paul? Chapter 4 verse 8 to 13. Na-discuss ko 'yan. Ano ang na-discuss ko ito ng matindi. Sige po, sino po ang gusto? Uy, ang tahimik. Nandito pa ba ang mga tao? Nandito naman. Bakit kaya tahimik sila? Magbigay po kayo ng sarili niyong opinion. Yung kasi po di po ba sabi nga da, sa chapter 1 pa lang sinabi na parang naging arrogant yung mga church leaders kasi nga mayaman sila at mga educated sila. So parang ang nangyayari parang hindi na yung service nila is hindi na para kay Lord kundi para sa kanilang sarili na ang ginagawa nila yung ginagamit nila yung posisyon nila para i-lord over nila yung mga nasa mababa, yung sa mga followers nila. Yun po yun yung naiintindihan ko dito sa sinasabi dito sa chapter 8 to 13. Okay. Thank you, Nanay Raquel. Sino pa? Pero may nagtaas ng kamay kanina. Si iPhone nagtaas ng kamay kanina. Hallelujah. Sige po, basahin nyo ang 8 to 13, verse 8 to 13, at sabihin nyo ano ang nasa isip nyo na sinasabi ni Paul.
O, sinong handa? Salamat kay Nanay Raquel. Tapang-tapang ni Nanay Raquel magsabi, hindi siya nahiya. Bakit kayo hiyang-hiya, ha? Masyado kayo yes! Sino Praise God, Pastora. Hallelujah. Pastora Tess. Ay, ayan, Liz. Yes po. Go ahead. Sino po yon? Pastora, ako try ko po. Sige, Pastora Doki. Pastor, sa verse 4:8 to 13, parang inaano dito ni Paul kasi, parang sinasabihan niya dito yung mga mayayaman na sobrang taas ang tingin nila sa mga sarili nila, tapos napakababa ang tingin nila sa mga naglilingkod sa Diyos. Parang ganun po na akala mo ninyong mga mayayaman is parang ang taas ng tingin nyo sa sarili nyo, tapos kami na nagpapagamit sa ubasan ng Panginoon is napakababa po ang tingin nila, kasi ang tingin nila is yun nga, I can relate this po kasi pag may naano po kasi ako noon na tingin nila sa mga pastors is napakababa. Halimbawa, yung mga politicians, makikita nila yung simpleng suot lang ng mga pastors, is ang baba na ang tingin nila. Hindi nila alam na yun is talagang they are working in the kingdom of God to the high, yung mataas yung pinaglilingkuran nila. Which is parang gustong isabi ni Paul na siguro nakikita nyo na ganito kami magtrabaho, pero itong ginagawa namin is we are working in the kingdom of God. Na kayo na mayayaman, ang tingin nyo sa sarili nyo na alam nyo na lahat, pero useless yung pinaggagawa ninyo kasi you are doing it sa mundong ito. Pero kami, nakikita nyo na ganito lang ang itsura namin, but we are working in the kingdom of God. Parang ganun po. Amen. Amen. Yes, that is true, no? Merong puntong ganon. Teka muna. Thank you, Pastor Doki. Dito may nag-message dito. Teka. Sabi ni Tons, stop being arrogant and that serving the Lord is to live a humble life. Tama. Yes, ganun din ang point nun. Si Wina naman, sabi niya, para po sa akin, wala po tayong pwedeng ipagmamalaki kung anong meron tayo, dahilan ng lahat ng meron tayo, ito ay galing kay Lord. Dahil ang lahat ng meron tayo ay galing kay Lord. Yes. Okay? Sinasabi po dito na ang totoong lingkod o tagapasunod ni Kristo ay makikita sa kilos o pagpakumbaba at hindi kung ano ang status mo sa buhay. Oy, tama din. Oo. Pastora, Yes po. serving the Lord is a low-key life. Tama yon. Serving the Lord is a low-key life. No? Yes po. Baka sabihin nun, low-key lie. Low-key life. Low-key life. Ayan, low-key life. Tama yan. Serving the Lord is a low-key life. Totoo yon. A humble life. No? Yes po. Praise God. Ayan. Ano pa? Yung masasabi ng iba? Nagkaroon ako ng notes dito. Yes. Pastora. Yes po. Go ahead. Makikita rin po dito sa mga Corinthians na sila po ay mataas ang yung pagiging arrogant nila, being wise. At doon po nila yung kanilang yung kanilang status po, di ba po? Ino-enjoy nila yung influence or kumbaga yung mas po sila. Mas mataas ang kanilang nagiging yung mindset nila na mas higher sila rather than sa mga kay Paul po, no. Kaya doon po na masasabi nila na rin na they have everything, pero yung ginagawa po nila, yung sa puso nila, yung sa service nila, ay hindi po talaga nanggagaling doon na yung pag-serve nila, hindi po talaga sa Panginoon. Kundi parang sa sarili lang po nila.
Oo, mapagmataas, no? Okay. Praise God. Ayan. At ano pa? Meron pa po bang gustong sabihin? Pastora, isa Pastora, pa. Ay, isa pa si Pastoran, Rev. Yes, Rev. Yes po. Serving the Lord is not a convenient life. Serving the Lord Talaga. is not a convenient life. Correct yun, no? Magsasuffer ka talaga ng persecution, Yes no? po. Yun Suffer lang ka po. talaga. May mga taong ganito, mababa ang tingin sa atin, ay hayaan mo na. Kaya nga sabi ni Paul, you reign without us. You already reign? Grabe Ibig sabihin nun ay namuno ka na kahit hindi pa kami kasali. Kasi ayaw nila. Sila-sila na lang. Okay, praise God. Ayan. You become rich without us. Ayan, glory to God. No? Sila-sila lang. Exclusive. Yes, meron ba yung bago kay Pastor Mercy, ay kay Rev Mercy, ay may nagsalita? Jay Lee? Pastora. Hmm. Habol lang po ako ng kapiranggot. Dito po Yes. kasi sa notes ko, Pastora, may cross-reference po na Psalm 37 at saka Proverbs 10:19. Yung Yes. pong yung po kasing pinaliwanag ng iba nating classmates ay yung mga tungkol sa mga Korinto na very proud sa kanilang mga sarili. Ito naman po yung sinasabi para naman po sa atin na mga naniniwala na wag na lang natin silang gayahin dahil lahat naman nakikita ni God, parang ganun po na sa Proverbs 10:19 po kasi is too much talk leads to sin, parang yung lagi niyo po binabanggit na maraming salita, maraming mali. Yes. At saka po yung sa Psalm 37 naman po, yung kabuuan is wag tayong mag-alala tungkol sa mga wicked na gumagawa ng mali dahil nandiyan naman po si Lord na nagsusuheto sa kanila. Yun. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank Salamat you. po. Yes. Hallelujah. Teka. Thank you, Jaylee. Tama yun. Wag natin silang pansinin. Pero yun nga po ay dahil napag-aralan natin sila, ay nakikita na, nasasalamin natin ito, no? Sa ating mga churches. Nasasalamin na may mga taong ganito. Ngayon ay may sinasabi na ang Biblia patungkol dito. At ang Korinto nga ay isang salamin para sa mga churches, sa modern day churches. Yun po ang nagsasalamin, ang Korinto. Kaya binabahagi sa atin ito para malaman natin on how we should react to them. Paano ba natin magre-react sa mga ganitong tao? No? Ang mga sinasabi ni Paul. Na sinasabi nga ni Paul dito, for it seems to me, na verse 9, that God has displayed us apostles at the end of the procession like prisoners appointed for death. We have become a spectacle to the whole world, to angels as well as to men. Ang sinasabi niya dito na tinatanggap ni Paul na oo, kaming mga apostoles, the messengers of God, ay less favor at laging subject to persecution, no? Ginawa kaming display para makita ang faith nila, no? Kaya nagiging example, spectacle to the whole world, nagiging example ang kanilang pananampalataya. Na obviously, ang persecution, ano ang naidudulot? Ano ang response nila? No? Para matuto yung mga nakatingin sa kanila. Ano sabi ni Paul? Verse 10, we are fools for Christ, but you are wise in Christ. Habang pinagtatawanan sila, pero sa mga nakatingin na alam ang salita ng Diyos, nagkaroon ka ng wisdom na ganito palang ibig sabihin ng Panginoon in serving. Ganito pala ang pagpakumbaba. We are weak, but you are strong. You are honored, but we are dishonored. Kapag ikaw ginamit ka as an example ng Panginoon,
sa harap ng marami, lalo tayo mga lingkod, mga pastors, tayo ang ginagawang example ng Panginoon patungkol sa ating obedience, patungkol sa ating faith. Kaya dumadanas tayo ng mas higit na sitwasyon para makita ng mga tao paano natin ito nilalagpasan. Yun ang point ni Paul dito, no? This very hour we are hungry and thirsty. We are we are poorly clothed. We are brutally treated. We are homeless. Pero ang mga tao, they have their house. They have food ready on the table. Diba? Yun ang sinasabi ni Paul na nagiging example. Tayo, mga lingkod, tanggapin natin yon, we become the example. Para yung flock, may gagayahin. Oh, di ba? Ganyan ang ibig niya sabihin. Para ang flock, may gagayahin. Kaya, serving the Lord is never a convenient life. Kung minsan nakakainis talaga, pero kailangan mong i-endure. Bakit? Nagpastor ka kasi. Naglingkod kasi. Kailangan mong i-endure yan. Hallelujah. Kumisa, may naringgan ako, sabi na, Lord, pwede bang isuli ko na lang yung pagpapastor? Ayoko na. Hindi pwede isuli. Ito yung trabaho na hindi mo maisuli. Hindi pwede mag-resign. Walang resignation dito. Hallelujah. Dahil na-recruit ka ni Lord mula pa nung hindi ka pa pinanganak. Kaya hindi pwedeng isuli. Ay. Praise God. Pero yung mga hindi tinawag na pagpapastor at nagpastor, pwede yon mag-resign. Hallelujah, nakakatawa, di ba? Pero ganun talaga si Lord. Amen. Basahin ko nga dito. Ang pagsunod sa Panginoon, sabi ni Jonelyn Steven, hindi pagpapayaman, kundi pagiging banal. Ay, ang ganda. Ganda. Sabi ko nga kay Tonse, extreme talagang obedience ko kasi gusto ko katulad ni Moses, pumasok sa glory ni God sa Mount Sinai. Ay, hindi pa ako nakapasok ng katulad ni Moses. Napumasok na sa glory, pero hindi katulad din kay Moses. Dinala siya sa tabernacle in heaven. Oh, di ba? Nagkita sila ni Jesus, pinakita ni Jesus yung tabernacle in heaven. Tapos sabi niya, balik ka doon sa lupa. Oh, mag-build ka ng ganitong tabernacle. Exactly sa iyong nakita. Uy, grabe. Grabe, no? Tindi, nakapasok siya. Hindi naman ako magbi-build ng tabernacle kasi ginawa na ni Moses yan. Gusto ko lang makita. Yung nakita ni Moses, yun lang gusto ko. Kaso hindi naman pwedeng ganon. Hallelujah! Pero iba naman ang papakita sa atin ng Lord. At si Jocelyn, ang point ni Paul ay ang isang lingkod ng Diyos ay handa magsakripisyo. They endure despite the persecution. Tama! Para nga may gagayahin. O mga pastor ha, mga leaders, kayo ay nilagay dyan para gayahin, kaya ayusin nyo. Ayan. Serving the Lord is sacrifice. Totoo yan. Totoo yan. Agree ako dyan. At si Saul Tanyari, serving the Lord and obeying His commandments is never convenient life but a living sacrifice. Yes, yan ang nasa notes ko. Correct. Jonalyn, pagsunod kay Kristo ay hindi pagpapayaman, kundi paglalakad sa kabanalan at pagpakumbabaan. Pagpakumbaba, walang pagpakumbaan, parang contest. Pababaan. Jonalyn, walang Tagalog ng pakumbabaan. Pakumbaba lang. Ayan, natuwa naman ako sa inyo.
Praise God, hallelujah. Ang ganda naman ng mga sagot nyo. Amen, amen. Sabi ko nga sa notes ko, ba't di nyo to sinabi? As the apostles are enduring disciplines of hard life, persecution, and abuse, and being homeless, the current church, the Corinthian church leaders were enjoying their position in the hearts of their followers and enjoying their influence over others and protecting their seats from any possible opposition, but their hearts and service is never for God. Oh, nandun na yung sagot eh. At sabi dito, no? Serving is, sinagot nyo na ito. Serving is a key, is to live a low-key life, a humble life. At serving the Lord is never a convenient life, but a life of living sacrifice. Ay, hallelujah. Serving the Lord is not a bed of roses. Oo nga naman. Amen. Praise God. Ayan. Nakuha niyo po, no? Thank you, Lord. At nakuha din. Ngunit, hindi sinasabi ni Paul na pinapahiya niya yung mga leaders. Kung hindi, as a father, nire-remind niya, no? Na gumawa ng tama. No? Kaya ang discipline ay para gumawa ka ng tama. Yun ang discipline. Hindi yung para ipahiya ka. No, tandaan natin yan. Kapag dinisiplita tayo sa church, nasaktan tayo dahil nasaktan yung pride natin, dahil naging public yung ating ginawa. Okay? Pero that is for our discipline. Disiplina po natin iyon. Kaya tanggapin po natin alang-alang sa disiplina. Kapag tayo'y manlaban sa disiplina, wala tayong matutunan at wala tayong makukuha na blessing kay Lord. Kasi si Lord, kung yung tao hirap kang sumunod sa disiplina, paano pa kaya sa disiplina ni Lord na hindi mo nakikita? Mas matindi yung disiplina ni Lord. Naranasan ko na lagi, paulit-ulit. No? Kaya ayaw ko. Ayaw kong ulitin yung mga kalukuhan. Hallelujah! Kaya sabi nga ni Paul, no? Anong gusto mo? Sa verse 21. Which do you prefer? Shall I come to you with a rod? Pagpapalo? Or in love with a gentle spirit? Oh, dinidisiplina niya ang mga taga-Korinto. Amen. Hallelujah. Praise God. Meron po kayong tanong? Meron po kayong tanong? Ang ganda naman. I am so amazed ng inyong mga sagot. Nakakatawa ako minsan, pero I am seeing that you are growing, no? You are growing. Kailangan maunawaan natin ang letters ni Paul. Hindi yung pagkatapos dito, namimitas ka na naman. Namimitas ka na naman. Ang Korintyo ay para sa church na katulad natin. Okay? Umayos tayo. So, sa mga tinalaga ng Panginoon, yung mga pastors dyan, yung mga leaders dyan, yung mga missionary dyan, okay ha? Kung si Lord ang pinaglilingkuran mo, hindi yan convenient ang life. I-expose ka ng Lord sa mga iba-ibang pagsasako, pagdidisiplina. I-expose ka ng Lord. Bakit? Para may gagayahin yung tao. Kapag tama yung response, according to the teachings ng banal na Espiritu, ang yung response according to the Word of God, then makikita ng mga tao, ay ganito pala yun dapat. Ganito pala dapat ang leader. Ganito pala dapat ang Christian life. No? Dapat ganun na nakikita sa atin. Hindi yung sasabihin nila, ay yung pastor na yan, yung pastora na yan, ay ganito yan, ganun. Ay,
Hindi tayo kalugod-lugod kay Lord, no? Tandaan nyo mga pastors, hindi pwedeng mag-resign. Walang resignation kay Lord. At hindi pwedeng sabihin kay Lord, pagod na ako. Wala. Pag napapagod tayo, lalo tayong isasako ng Lord. Okay? Pero kung napilitan ka sa posisyon na yan, balik ka kay Lord. Pinilit lang po ako dito, Lord. Sabi Sabihin mo, pinilit lang po ako dito. Hindi talaga ako nag-sign up dito. Dahil talagang ipapakita ng Lord as a shepherd. Ang shepherd, yun ang sumasalubong sa leon. Hindi tumatakbo sa leon. Ha? Ang ginagawa ng iba, may leon. Nauna pang tumakbo sa tupa. Iniwanan yung tupa. Kaya naghabulan sila ng tupa. Sabi ng tupa, Pastor! Ayan. Kayo naman. Wag ganon. Ikaw ang sasalubong sa leon. O, di ba? Pagdating sa feasting, sa kainan, ikaw na shepherd, magpakain ka muna sa iyo yung natira. No? Hindi yung pastor, ikaw muna. Si pastor muna. Si pastor agad-agad. Paano? Ay, sa iyo yung natira na kaldero. Kasi si Jesus, nagpakain muna bago siya tumikim. Ayan. Sa iyo daw yung Sharon, sabi na. Yung mga pinagsi-Sharon, kolektahin mo. Tandali, bago kayo Portion to yan. portion. Ayan, di ba? Maling-mali tayo ng ginagawa natin ha. Pinapaunan natin si pastor. Kailangan. Ako kaya nga sinasabi ko sa sa summer. O sige, kumain na kayo dyan. Yung ribs. Yung ribs, atin yung ribs. Kunin nyo lahat ng laman, basta yung ribs. Akin. Tama ako, no? Kasi ganun. Hindi mo alam, yung ribs palang pinakamasarap. Hallelujah. Praise God. Ayan. Naalala ko tuloy nung ako'y nasa Abu Dhabi, magmi-minister, hindi ko maintindihan. Meron akong sala na magmi-minister pa ako. Pagbalik ko, sabi ko, sige, kakainin ko yan pagkatapos ko mag-minister. Pagbalik ko, nawala na yung sala. Ano nangyari? Gusto ko nang kumain, nawala. Nakakatawa yung pagkakataon na yon, no? Nai-enjoy ko yun. Ayan. Praise God. Ngayon, nakorek tayo, ha? Nakorek tayo. Yung mga pastor, sa katapusan yan ng pila. Pang Sharon. At kung nasa unahan man, yung sasalubungin niya yung leon, siya yon. Siya yung shield. Lahat ng tupa, pupunta sa likod niya, nasa harap. Pastor, ikaw! Sabi ni Pastor, ba't ako? Ba't ako? Tinutulak na siya. Hindi, wala rin sacrificial shepherd. Wala ba? Walang sacrificial shepherd. Ano ba meron? Sacrificial lang. Sakri Kaya unahin muna yun. sacrificial. Walang sacrificial shepherd. Wala daw sacrificial shepherd. Sacrificial lamb lang. Siya nauna ang tupa. Pagdating sa mga deliverance, no? Kailangan si pastor ang mauna, maiwan. Si pastor ko na Hindi. Pag may mga manifestation, si pastor ang harap. Ay si pastor yung, tawagin mo siya. Naalala ko nun. Ako tinawag. Manifest kay pastor. Ayan, baby. Hallelujah. Praise God. Ayan.
Ayan na, sinasabi ko na kasi nakakatawa yung mga pangyayari ngayon, no? Nakakatawa. Dami ko pong nakitang ganyan. Pagdating sa handaan, pagdating sa hatian, pagdating sa benefits, si pastor ang nauna. Mali. Dapat si pastor ang nasa huli. Pero pagdating sa pagtatanggol, dapat si pastor ang mauna. No? Next time, magtago kayo sa likod ng pastor nyo. Bakit nagtago? Kasi pastor, ikaw mauna. Hallelujah. Praise God. Ayan. Pag life change, pastor ka, Hello, ganun talaga. Ha? Hello, Pastora. Yes po. Pwede maki-ano lang? Hindi, kasi yung sinabi mo, magandang gabi sa inyong lahat. Yung sinabi mo na dapat yung pastor ay nasa huli. Naalala ko lang noon yung na-attend ako ng convention way back doon sa una kong napasukan na church. Yung sa convention ba, tapos syempre madami naman na-attend, mga pastors from different places ba, tapos mga members. Tapos nung in-announce na nga mauna ang mga pastors na pipila, yung mga members na sa huli. Kaya narinig ko talaga na nagbubulungan yung iba kasi gutom na din sila. Oh. Kaya tapos mayroon pang sinabi na dapat kasi pastor ka para mauna ka doon sa pila. So sad to say, siyempre naging ganun din ang kasi ang reality kasi pag may posisyon ka, dapat mauna ka talaga. Ganun naman talaga dito ang kalakaran sa Pilipinas, di ba? Na kapag may posisyon ka, kagaya ng ganyan nga pastor, mga bishop, unahon ka talaga. Dapat special ang sa iyo ba? Kaya natawa ko doon sa sinabi mo kasi nga narinig ko yung mga nila. At gaya nga dito sa pastora, sa pinag-aralan natin, yung tinuro mo sa amin, yung sa Corinth ba, realidad yun, existing yun sa mga churches ngayon na kagaya ng sa isang church talaga, merong iilan na mga spiritual man at karamihan is natural man. Amen. Yan. The way I have observed the way I have observed na talagang iilan lang ang nagsusumikap na kumbaga makarating sila sa tinatawag na mai-apply yung salita ng Diyos. Kasi hindi lahat ng yung kagaya ng inano mo dito sa living a life under the control of the Holy Spirit, minsan kasi may mga area pa sa buhay ng isang Christian, lalo na pagdating sa kanang kung ano yung makaka-benefit ka, kagaya ng mga handaan. Oo, talagang makikita mo ba na talagang nag-i-exist yung mga gano'n na ayaw magpalamang, ayaw magpahuli. Pero salamat na ang Diyos talaga, may mga paraan siya, may ginagamit siya na tao, kagaya mo, upang maturuan ng tama at maiwas to kung ano yung mga hindi tama na ginawa niya o ginawa ng karamihan. At higit sa lahat, yung pagiging pastor kasi, maganda kasi kung ang isang leader, maganda ang relasyon niya sa lahat ng mga membro. Kung baga, wala siyang favoritism, na kung ito nagagamit niya, yung iba naman hindi nagagamit, dapat pantay ang kanyang pag-treat, hindi yung pag maestra ka, pag may kaya ka, iba ang treatment sa'yo. Kaya nga dito sa Corinto, masasalamin namin na mga nakikinig at tinuturuan mo na dapat itong Church of Corinth, dahil existing naman talaga sa isang church, dapat na nandoon yung eagerness mo at saka willingness mo na magpaturo. So yung pastor, alam na niya kung sino yung mga
kung baga, sumusunod talaga. Kahit pa nga Amen. sabihin na mas marami ang mga pasaway, pero nilagay kasi iyan ni Lord para alagaan mo. Kaya Amen. salamat sa mga pastor na talagang matyaga, mayroong tinatawag na compassion sa mga membro na gusto niyang maturuan. Not unless na lang na aalis yun dahil hindi niya nagustuhan. So salamat pastora sa turo mo, ang dami kong natutunan, yung kagaya ng nangyari kay Paul ba, na although siya ang nag-pioneering sa Corinth, pero dumating yung punto na parang baliwala na siya ba. Pero iba ang ano ni Paul. Kahit na ganun ang treatment sa kanya, nandoon pa rin ang kanyang pagkalinga at pagmamahal dahil siya nga ang nag-pioneering doon sa Corinto. Kaya nag-warning siya para hindi masayang yung kung anong itinuro niya doon sa taga-Corinto. Kasi dumating sa punto na kagaya ng mga sinasabi nila, mga ginashare na nagiging arrogante, palalo, dahil nga totoo naman kasi pastoray na karamihan kahit mga Christian, pag may pera ka, pag may profession ka, ang tingin mo sa pastor na ano o sa iba mababa lang. Kaya salamat sa mga Christians na kumbaga naturuan ng tama sa kanilang nalalaman dahil sa pagtuturo ni Paul sa kanila at kagaya din ng pagtuturo mo sa amin na sa amin ngayon we are so blessed nga naturuan mo kami kung paano maipamuhay ang salita ng Diyos. Kasi noong bago pa lang ako yan, si Junalyn na yan, siya yung maano sa akin na basahin yung Bible, tapos gusto ko makinig lang, pero ayokong magbasa. Basta para sa akin, nagiging spiritual mother ko siya dati eh. So salamat sa Panginoon, classmate kami ngayon. So purihin ang Panginoon. Amen. Pastora. Amen. Glory to God. Hallelujah. Alam mo, sa advice ko lang sa mga pastors, sa mga leaders na ito, sa mga pasaway ninyong mga kasama, no? Kapag ikaw ay totoo sa puso mong susunod ka sa salita ng Diyos, huwag mo munang isipin yung pagiging pasaway ng iba. Ikaw muna, tutuhanin mo yung pagsunod mo sa salita ng Diyos sa kanyang kautusan. At habang sumusunod ka, ito, life story ko to. Habang sumusunod ka sa salita ng Diyos, no? Siyempre marami kukutya sa'yo, pero wag mong pansinin yon. Basta sunod ka lang sa salita ng Diyos. Lahat ng nakatingin sa'yo, they will see it. And they will make you as an example. Hanggang sila din ang buhay nila ay susunod na rin. Bakit? Dati mga bashers, ang dami kong bashers dati. Pero ngayon, dahil nakita nila yung consistency ko to walk in the commandments of God, maraming mga bashers ko na nagiging believer. No? So, hinayaan mo lang yan. Tuloy ka pa rin. Fix your eyes to Jesus. At ang iyong mga kasama, they will make you as an example. May mga tao na iba yung sinasabi nila, maaring negative ang naririnig mo, pero sa totoo lang, sa puso nila, nababago sila. At gusto nilang maging katulad mo. Naunawaan ko yan, psychology sa mga taong, ang mga taong sobrang pagkutya ay actually mga taong so much failures in their life. And they want to see kung sino yung magsasucceed. Kapag nagsucceed ka, susundan ka nila. Hindi sila aamin sa una, pero makikita mo lang sa bandang huli, aaminin din nila na tama ang iyong tinatahak. At susundan ka nila. Yun lang po, wag po tayong masyadong umiyak dahil ganito, ginawa, sinabi, ay ako ang dami ko na pong naririnig.
no? Patungkol sa mga sinasabi nila. Pero hindi po nila matawaran ang ebidensya ng presensya ng Panginoon. Now they want to obey. Bakit? Nakita nila consistently. So you need to be consistent. Pero kung hindi ka consistent as a leader, kung anong nakikita nila sa'yo, gagayahin ka lang. Kung pasaway ka, di pa mas lalong pasaway yung tagasunod mo. So, ito yung reason bakit sinabi ng Lord, sunod lang. No? Sunod lang. Kasi si Jesus sumunod. Amen. Lastly, bakit kailangan nating sumunod lahat? Ayaw niyo bang maranasan ng Panginoon? Ako gusto ko, bakit ako nagtuturo sa inyo? Bakit ko sinasabi sa inyo ang mga bagay na aking naranasan sa presensya ng Lord? Gusto ko magkaroon kayo ng inspiration at gawin nyo sa sarili nyo na makita nyo kayo mismo, ma-experience mo ang Panginoon. Kasi nakita ko yan kay Abraham. Sabi ko, wow, Lord, kinakausap mo talaga si Abraham. Gusto ko rin, nakausapin mo ako. Pagdating kay Moses, mas grabe. Si Moses talagang pumasok siya sa Mount Sinai, narinig ng mga tao yung boses ng Diyos, tinatawag niya si Moses. Nakita din ng 74 ka Israelites, 70 elders, plus 4 na kasama ni Moses. Di 74 silang lahat, no, sa Exodus 25. Kasi Exodus 23, sorry. Narinig nila, nakita si Lord at narinig, pati yung trono ng Panginoon nakita nila. Makikita mo yan sa Exodus 23. Pagkatapos, narinig din nila ang boses ng Lord. Tinawag niya si Moses at sabi niya, halika dito. Halika, may ipapakita ako sa iyo. Siya lang ang tinawag. At pumasok siya sa glory ng Panginoon. Grabe. Sabi ko, ang ganda ng ginawa. Gusto natin magganon. Tayo nga, pag may nagkwento ng angel, may nagpakita sa aking angel, manghang-mangha ka na kasi hindi ka nakakita ng angel. Sa totoo lang, mga kapatid, aaminin ko sa inyo, 2 beses pa lang ako nakakita ng angel na very close sa akin. Close up, nakita ko yung detalye. Kanyang itsura, ng kanyang damit, lahat. 2 beses lang sa buhay ko. Una, noong 2005. Pangalawa, noong 2005, hiniling ko sa Panginoon yon. I want to see the face of an angel kasi karamihan hindi mo makikita yung mukha. Can you show me the things in the spirit? Example, ang angel. Pinakita ng Lord, ginrant sa prayer, sa panalangin, panaginip ko, ginrant ng Lord. 2005. Pangalawa, nito lang, last Friday. No? February 6, 2026. I saw the angel while I was praying in Taysansi morning devotion. Right in front of me. Giant. Lahat ng detalye ng itsura niya, pinakita sa akin. At sinabi ko na yan. 2 beses pa lang. It's not every day. Yes, I can see part ng itsura nila, but not really in front of me, looking at me. No? Hindi ganon. 2 beses pa lang ako nakakita ng angel looking at me with their face. At ang detalye ng kanilang itsura. At napakaganda. Last Friday was amazing. Kaya nga, yung mga nagsasabi nakikita ko ang angel, lagi-lagi nakita mo ang angel, nako, delikado ka. Baka mamaya, ibang angel yan. Dahil si Satanas, nagdadamit angel din yon, no? Kaya hindi lagi-lagi. Ako nga, 2 beses pa lang po, talaga sa totoo lang. But when you see these things, you know that you are entering the spiritual realm. Pumapasok ka sa spiritual na mundo. Ginatawag ka ng Panginoon, pumasok sa spiritual ng mundo.
makikita mo. I have glimpse of heaven. Oo, pinakita ng Lord since I was young hanggang nung tumanda ako. Parte-parte ng heaven. Hindi yung kabuuan. I have seen the throne ni Jesus dahil dinala niya ako doon sa panaginip ko. Tinawag niya ako. I was young when He called me. Come here. Naririnig ko, napakalayo ng trono niya. Pero yung boses niya napakalapit sa tenga ko. Sabi niya, come here. I was very young. Magka-college na ako. High school ako. Paglapit ko, pagsagot ko na, yes, nandun na kaagad ako. Sabi ko, grabe pala dito. No? Isipin mo palang nag-yes, nandun ka na kaagad. Nakita ko yung trono niya, made of gold. Beautiful thing. Sabay parte ng confession. So beautiful. Okay. Those are the times. Kaya sabi ko nga kay Lord, hindi ko na nakikita ang mga yon. I just have those memories. But si Moses, tinawag ng Lord to enter the glory. Ayaw mo ba nun? Ma-experience mo yon? Okay, ayaw mo nun. Pang Moses lang yun, pastora. O sige. Ayaw mo yung si Elijah calling fire from heaven? Na ma-experience mo yon? These are the things in the spirit. Hallelujah. O ayaw mo yon? Si Elijah hinati yung Jordan para lumakad lang. O si Elisha, ganun din. Ayaw mo si Philip, nag-teleport. Ayaw ko. Gusto ko magbayad ng air ticket. Pag teleport, walang enjoyment, nandun ka agad. Hallelujah. Ayaw mo nun? Okay, si Peter, nagpapagaling ang kanyang shadow. Ayaw mo nun? Of course, you wanted all these things. You wanted to have like wisdom of Solomon. Huh? But God can give you even greater things. Kaya tinuturo natin. Pati ang pagpakumbaba. Pati ang pagpapasako. Parte yan. Amen? Okay. Praise God. At sa Thursday po, ang huli nating klase sa Thursday. Pag-usapan po natin ang chapter 5. Pagkatapos po ng Thursday, ay lilipad na po ako for Hong Kong. Kaming dalawa ni Bishop at si Rev Mercy at si Pastor Nong. Okay. At balik po namin ay si Rev Mercy ay babalik sila kaagad after Hong Kong. Pero kami tutuloy po kasi kami ng Taiwan. So, March pa po ang balik namin. No? So, sa first Monday na lang po tayo mag-meet muli sa March. Praise the Lord. So, meron po kayong vacation. Thank you, Lord. May sem break kayo agad-agad. Sem break agad-agad. Thank you, Lord. At we pray na ipanalangin niyo po kami sa Hong Kong at pati na rin ang Hong Kong, that the Lord will move mightily. A revival ang mangyayari. Praise God. Hallelujah. At we are very excited na sa Hong Kong. Yung pastor daw, yung buto na lang ang natira. Wag naman, kayo naman. Yung mga Sharon ang ibigay nyo kung wala nang natira. Ibalik yung Sharon. Hallelujah. Praise God. At meron po bang tanong? Meron pang tanong? Or wala na. Okay, lagpas na tayo. Hindi na tayo makapag chapter 5. Nalumagpas na po tayo. Maganda ang ano, no? Maganda ang Corinthians. Nakarelate kayo. Thank you, Lord. Praise God. Amen. At hingin natin si Wina to pray for us. Wina. Sige po, mag-pray po tayo. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord God, for you are our Lord and our Savior.
You are the creator of all things. We praise you and we give you glory, O God. Father, in the name of Jesus, salamat po sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa natapos ang aming question and answer. Thank you, Lord God, for the wisdom, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At salamat sa understanding, Panginoon. At thank you, Father God, sa paggamit niyo po kay Pastora Tess na siyang nagtuturo sa amin upang kami, Panginoon, ay matuto, Panginoon. At nalaman namin kung anong klaseng mga tao ang naandun sa Corinto, O God. At salamat, Lord, kay Paul, Panginoon, na siyang author. At ito po, Panginoon, salamat sa wisdom na ipinagkaloob niyo po kay Pastora Tess upang ibahagi niya sa amin, O God. At sabi nga po na para matuto kami na hindi namin tularan kung anong merong mga negative na mga pagkatao ang Corinth, bagkus ito ay magkaroon sa amin na mabago kami, Panginoon. As a leader, as a pastor, Panginoon, na iyong itinalaga, O God, na mai-apply sa aming mga buhay, Panginoon, ang lesson, Panginoon, about the Corinths, O God. Salamat, Lord. At dalangin ko po, Panginoon, na itatak niyo po sa aming mga puso ang aming natutunan na mga salita, Panginoon. Amen. Salamat, Lord, sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, na sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, sa platform na ito. Thank you, Lord God, ang iyong grasya, ang siyang patuloy, Panginoon, na ipagkaloob mo sa bawat mga tao, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Ikaw po ang maghari sa aming mga buhay. Amen. Salamat, Lord. Amen. At sa aming pagtulog, Panginoon, we ask the Holy Spirit to possess our body, our soul, our spirit, at matutulog kami ng papayapa, Panginoon. Amen. At bukas po, Panginoon, salamat na babangunin niyo po kami na may bagong pag-asa, may bagong buhay, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Amen. Salamat, Lord. We give you all the glory and honor. In Jesus Christ's name. Amen. 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 Hallelujah. Maraming salamat, Rina. At paalam po sa lahat. Paalam. Maraming salamat. God bless. Good night po. Good night. God bless. God bless.